Good morning. Morning! It's coffee time with Ga. Amen. Okay. Our gospel reflection for today. It is titled Humility and Hospitality, taken from Luke 14, verses 12 to 14. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees. He said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or sisters, or your relatives or your wealthy neighbors, in case they might invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." The Gospel of the Lord. Ako ang kwan ko, repaid. This is about hospitality. Si Jesus, invited lang siya nung Pharisees. Medyo mataas ang posisyon noon. Nakita niya na yung mga guest na nandun ay mga ah, wealthy neighbors. Napapansin niya yung hospitality ng Pharisees ay mayroong personal intention. But rather, sana ang gusto ni Jesus is that yung kanyang hospitality be repaid by grace or rewarded by the grace from God. Yun ang nakikita kong takbo ng gospel for today. Yeah. Yung sinabi mo na ang importante kay God, more of yung ano hindi yung mabibigyan ka ng kapalit, no? Yung kapalit, pero yung hindi ka mabibigyan ng kapalit kasi ibang kapalit ang matatanggap mo. Yun. And that is in the resurrection. So yung sa akin, yung message para sa atin is, it gives us hope. Again, ito kasing pag-aaral natin sa Bible. Ito talagang binibigyan talaga tayo ng hope. Kasi alam naman natin ang mundo, no? Lalo na ngayon, no? Yung mga corruption, yung mga ganyan, yung mga, ano to, yung ano ng mundo, yung mga earthquake, man. So marami talaga tayong haharapin ng mga kalungkutan. Ngayon, isasama pa natin tong ganitong klaseng sinabi ni Jesus na yun na nga na aasa pa tayo doon sa mga tao, no? Kasi gusto natin balikan tayo. So, parang ang sinasabi niya sa atin na sa kanya lang tayo umasa. Huwag tayong umasa doon sa mga taong magbabayad ng yung parang may magkakaroon ng utang na loob sa atin para bayaran tayo o pag may favor tayo, no, kaya natin ginawa. Kasi malulungkot lang tayo sa end, no? Parang pinapangunahan na tayo ni Lord in advance na mag-focus ka doon sa mga hindi makakabayad. Dahil ang bayad na ibibigay sa iyo, ako ang magbibigay. Yun yung talagang aim natin. Lalo na tayong mga senior. No, yung aim natin is to go to heaven. Kaya ang gusto nating bayad ay yung manggagaling kay God, hindi sa tao. Yun yung sa akin. Okay, tama yan. Yung motivation ng paggawa ng mabuti
should always be that of receiving the reward from God. Ngayon, ang tungkulan dito sa mensahe sa atin ng ating Panginoon is that every time, ang kasi example niya is about hospitality. Ibig sabihin, meron siyang ino-offer na dinner or lunch. Parang naghahanda siya. And first, yung iba pagka naghahanda, ang sinasabi nila ay a celebration. Pero ang nasa likod is yung gusto niyang ipakita yung kanyang achievement because actually, ang isang goal din ng mga yan naghahanda is to present yung kanyang mga siguro mga gustong project or yung kanyang yaman, no? Yung kanyang parang mas nanaig na interest niya doon is to gain respect. Respect through yung kanyang mga possessions, yung kanyang mga na-achieve, yan. Yun yung sinasabi rito, reminder sa atin ng ating Panginoon. If you want to do anything that is good, sana maging unang motivation natin is to receive a reward coming from God. Yun lang. Yun ang medyo mahirap. Sabi nga, bakit pa ako mag-ano? Normally, hindi ba pagka naghahanda ka, there is something that you want to present to your guests. And either, makilala naman nila ako that I have, nagkaroon na ako ng mga achievement. I want them to respect me for those achievements. Kung meron man akong project na gustong gawin para maging successful yan, I need this person, itong mga taong in-invite ko. So may selfish interest, may vested interest. So, ang pinapakita lang ni God dito, ang kanyang message sa atin, whatever good you do, if you want to get a reward from me, all the intentions are for the good of yung mga bisita. And yung bisita should not be selective only to the upper levels, but inclusive. Lahat kasali. Yun. Medyo mahirap yun talaga. And I think the message is that whatever you do, check your intentions and your motivations. It must be to receive the reward from God. Amen. Okay, so again, we'll see See you you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.